So, ano yung gagawin natin ngayon? Okay, ng GMRC. 10, 11, okay? Page 10. Okay, here we go. So, etong aralin natin ngayon sa GMRC is about madasalin. Do you know what is madasalin? Yeah. What is madasalin? It's for Praying. praying. Yes. Madasalin is pray. Is about getting you're praying, gano'n, ha? Okay. Since this is one is Tagalog, so I'll do this in Tagalog, ha? Introduction, parang gano'n. Ang pagdarasal ay mahalagang gawain ng isang bata. O, you see? Whenever you wake up in the morning, say, thank you, God. Eto na, gising na naman ako. Kasi sometimes, mayroong bata natutulog, hindi na nagigising. Kasi dead na sila. Hindi na naman sakit pala sila. Kaya, before you go to bed, God, bantayan niyo po ako, matutulog na po ako, good night, alagaan niyo po ako, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan, tulungan niyo po ako na gumaling sa school, tulungan niyo po ako na gumaling sa pag-aaral, gano'n, pagdarasal. Ha? Tell God, God, please gabayan niyo po ako to keep me safe from all harm, and Baba will always be good to me, gano'n. Ha? Or to protect. Yeah, to protect you. God will always protect you. Yan yan. Ang pagdarasal ay mahalagang gawain ng isang bata. Sa pamamagitan nito ay nagiging malapit ang ating loob sa Diyos. So you see, you're getting close to God. You know, last night I went outside. I saw the Saturn. Saturn. Yeah, the Saturn was so small. It's twinkling up there, and there's kind of a circle like that. Yes, but it's like a ring. Yeah, Saturn. yeah. Actually, if you were in the somewhere there in the constellation, whatever you call this, in the atmosphere up above there, that Saturn really has encircled rays. I don't know how do they call that, but anyway, it's like that Saturn. It is very rare that you can see or manage to get a glimpse of those planets, because the Uranus is very far away. It's within like the Saturn, the Neptune, like that. Yeah, they are those I think the Jupiter. yeah, Jupiter is, I think is nearer, diba? Mercury, Jupiter, Earth, diba? Nearest to the Sun. But those Uranus and other planets, they're much more away from the Sun. And luckily, last night I was able to see that in the up there in the Sky. yes, that was nighttime last night. Anyway, so I'm just giving you an idea. Sometimes maybe you need to peep on above. Do not get fear with the moon, because moon has nothing to do with us. It's just giving us a small light sometimes. Ganon. Okay, what you were seeing or viewing in the cell phone, they are not true. That it's like it makes you get feared, diba? Yeah. Yeah. It is not true, okay? Okay. Okay. Anyway, let's go back to this kasi mahaba ito, tagal to. Okay, ito na. Mga batayang kasanayan. Natutukoy ang mga sariling paraan ng panalangin. Natutuklasan na ang sariling paraan ng panalangin ay nakatutulong sa pagpapabuti ng ugali. You see? If you come praying, asking for God, it will make you develop your character trait. Character trait, not character trait. Okay? Yung ugali, ibig sabihin ng character trait. Yan. Nakapagbahagi ng mga karanasan tungkol sa pagpapabuti ng kanyang ugali dahil sa panalangin. Halimbawa, nadidisiplina ka, nagdarasal ka, minsan nangunguna ka sa school na, okay, sa pagdarasal, sabihin, okay, Elijah, can you go lead the prayer? Prayer. Sabihin, siyempre mahiya ka pa, di ba? Pero, since it's about God, you have to be strong. Opo, I can lead. Okay. Sabi mo ganyan. God, thank you for this day. Ganon. Yeah. You're with your classmate, and then your classmate will hear you and they will follow you also. You just say, God, thank you for having us in this class and having this opportunity to study. Please guide our teacher to give us more knowledge about the lessons. Ganon. Amen. That's all. Okay? Ask help from the God. Okay, so God, thank you for this day kasi I'm with my classmates and my teacher.
Please guide our teacher for us to teach us well. Oh, di ba? Saan na po pupunta sa church? Oo, minsan. But if you will go to the church, you have to dress well, proper attire, and then when you are in the church, you have to sit properly. No more touching your nose or your saliva. Don't no play. Just you have to listen. Listen. Yeah, because the one preaching there, the leaders, the one saying what was the words of God. Kasi God has given us the Bible or the Quran for us to study and be it as our guidance. Yeah. Anyway, it's a long story, but sometimes I will bring you to the church. Okay? Okay. So, moving on, sabi rito, okay, tapos na tayo sa first page, diba? So, ulitin ko lang, sabi na dito, nakakapagpabahagi ng karanasan tungkol sa pagpapabuti ng kanyang ugali dahil sa panalangin. Pag nagdadasal ka, nananalangin ka. Kasi halimbawa, yung disiplina, pagdarasal, nangungunan sa pagdarasal sa klase, at marami pang ibang paraan. Okay? Okay, so this one is 10, 11. Nakung haba naman ang babasahin ko. Please sit down properly and I need to read this for you. Dylan, give Kuya a space para makaupo siya, ha? So he can sit, okay? Good boy, thank you. Okay, here we go. Buod ng aralin. Ibig sabihin na yung pinaka-summary ng aralin. Sabi nga lang, kung ano ang tamang kaparaanan ng pananalangin. Ay, bulol, sorry. Kaya, ano ang tamang kaparaanan ng pananalangin? Sinasabi sa atin ng Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay for anything. Maybe you are having sometimes hard times, gano'n, o ano. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Huwag ka nang problema ka, God, please help me. Thank you for guiding me. Gano'n, ha? Okay, going back here. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Heso Kristo, ni Kristo Jesus. Sabi nga, si Heso Kristo kasi, siya yung naging way para sundin natin ang kagustuhan ng Diyos. Namatay siya, pinako siya dati sa krus, para yung buhay niya nagbuhis para iligtas ang mga tao. Ganon. So ito, ang tamang paraan ng pananalangin ay pagbubuhos ng ating puso sa Diyos at pagiging tapat at bukas sa Diyos dahil alam niya ang makabubuti sa atin kaysa sa pagkaalam natin kung anong makabubuti sa atin. Okay, sabi ganon. Kailangan daw pag ikaw nanalangin kay God, yung within your heart. Yung taos puso, yung from your heart na talagang humingi ka ng tulong o ng pasasalamat o ng paghingi ng patawad, gano'n. Hindi yung kasi naisip mo lang, sulat mo lang, isabihin mo. No, it's not like that. Whatever you have in your thoughts, in your heart, in your mind, say that prayer to God. Okay? Minsan, sometimes things not happening properly with us, pero ginagawa ng Diyos na minsan nahihirapan tayo for us to be strong. Yes, that's why you always ask God to guide you. Okay? Grow up fast. Yes, of course, you will grow. No, don't make it fast. Enjoy your childhood. Okay? Ito na. Dapat nating ipahayag ang ating pag-ibig, pasasalamat at pagsamba sa Diyos sa ating mga panalangin na hindi nag-aalala kung anong tamang pananalita na ating gagamitin. Higit na interesado ang Diyos sa laman ng ating puso. Okay, kung anong nasa piling mo, kaysa sa ganda ng ating sinasabi. It's not about the goodness of how you speak, but that within your heart is good to express. Okay? I mean, when you say express, para sabihin o ipanalangin. Okay? Ang pinakamalamit na modelo ng pananalangin sa Biblia ay panalangin na itinuro ng Panginoon sa Mateo 6:9-13. Dapat unawain ng mga panalangin ito na itinuturo ni Jesus ay hindi isang panalangin na dapat memorya at sambitin. Ano ba ito? May mga ganito pa? About religion? No. Na
Anyway, na for grade 1 kaagad. Okay, paulit-ulit. Ito ay isa lamang halimbawa ng mga bagay na dapat nakalakip sa isang panalangin gaya ng pagpupuri, pagtitiwala sa Diyos, kahilingan at panalangin. Kailangan mag-trust ka kay God, magtiwala ka sa Diyos. Okay? At magtiwala ka sa sarili mo. Huwag kang iyak ng iyak. You have to be strong. Huwag kang matakot kay Baba. Kaya lang nagagalit si Baba sa'yo kasi iyak ka ng iyak instead of listening. Imbis of you just following him or obeying the odds here. Marami nagagalit sa'yo na, di ba? People? Ito, para sa iba, ang kailangan magpapahayag ka rin kay God ng kasalanan mo para kasi you need to surrender. I'm sorry God, I did something wrong, ganyan. Yun ay yung tawag doon yung pagpapasakop. Okay? Dapat tayong manalangin para sa mga bagay na ibinabanggit ng panalangin ng Panginoon na gamit ang ating sariling mga pananalita ayon sa ating sariling paglakad kasama ng Panginoon. Ang tamang paraan ng pananalangin ay ang sit down properly. Kasi masisira yung focus mo. Ang pag-upo, pagtayo o pagluhod, panalangin ng nakabukas o nakasara ang mga kamay. Yan yun. Ganun ka diba nakaluhod pa nga eh. Ang nais ng Diyos ay isang totoo at personal na pakipag-ugnayan sa Kanya ng Kanyang anak. Mahalagang paalala, ang bawat relihiyon, kasi may iba-ibang religion eh. May Islam, may Catholic, may Pentecostal, may Iglesia ni Cristo, merong Buddhist, mga ganun. Ang bawat relihiyon daw ay may kanya-kanyang paraan ng pananalangin. Marapat na igalang ang magtanong may ibang relihiyon at ang paraan ng kanilang pananalangin. Iba kasi, iba religion mo, di ba? Ibang religion niya. Just respect them. That's their own. Besides, there's only one God. Okay? Nako, bukas na natin gawin to. Gusto mo? Kasi sabi ito, lumikha ng sariling panalangin sa pamagitan ng pagsusulat ng sariling panalangin sa mga patlang. Ano? Sabi, di pa nakasulat dyan, tapos may ganyan. May patlang, di ba? Mahal, anong kasunod yan? Na blank Diyos. Ako, pag-isipan natin bukas yan. Kasi may ganito eh. Tukuyin at kulayan ng larawan ng pagpapakita kung kailan ka mananalayan ayon sa mga susunod. Yan. Tukuyin at kulayan ng larawan na nagpapakita kung kailan ka nananalangin ayon sa mga susunod. Yan. Bukas natin kukulayan na ito ha. Yan o. Sila nga o. Kasi iba, dapat before eating, dapat magsasama-sama lahat ng isang family. Tapos, before eating, you have to express thankful to God. Ganun yun. That's what it implies here, this drawing. Tomorrow we will color this ha. Okay, and we will think, we have to create something about it, what we should going to put here. Kasi mahal, blank, na blank, Diyos. And a lot. There's still a lot of things to write here. Okay, so we have done already with this. Okay, so that's all for your GMRC. Okay, say bye-bye. Bye-bye. May natutunan po ba? Yes. Okay, ano po yun? Pagdasal ng within your heart, in your mind, di ba? Ano paano magdasal? Maaaring may close ang hand or open hand. Ask for forgiveness from God. Ask for thankfulness. And I ask for the guidance para ililigtas ka niya lagi. Ha? Okay? And to make you always happy. Kahit wala si Lola at si Lolo muna, kasi si Lola wala, nasa dancing, so you have to wait, maging matibay ka na, you will have to wait and patient. Kasi besides, at the end of the night, of the day, Lola will come back. Oh, diba? Ganun lang yon, okay? So, don't keep on crying, okay? So, that's it. Say goodbye na. Bye-bye. Thank you, Baba. Thank you, Baba, for teaching me. And thank you, God, for guiding us. Thank you, God, for guiding us. Bye. Good lucky. Thank you, Allah. Thank you. Good lucky.